Kabamos tinuod lang sukad nga giaresto ako amahan illegally. Wag gyud ko kasabot sa akong gibati. It has been a roller coaster of emotions for me sa tinuod lang. I will take this opportunity to tell Mr. Marcos how I feel about him. Mr. President Marcos, you will never be loved. Gusto ko lang naingnon kay Bongbong Marcos. Aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. Last year, January, giingnan taga Marcos, wag gyud kay utang kabubuton. Ang imong amahan, gipalubong sa akong amahan, pero akong amahan, gipapreso nimo. We will stand up and we will fight back. Yusek, magandang umaga po. May we have the Palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing sa kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril at hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po yung nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at the libingan ng mga bayani. Lahat naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay meron din pong kaugnayan na batas at meron po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil ba sa sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po, pati po ang palasyo, ang Pangulo, ay concern po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. Yun lamang po, hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Mayor Baste na sila daw ay i-raid yung kanilang bahay. Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung mayroon pong operasyon ng pag-raid sa bahay. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila i-demanda dahil nagpakalat ng ganito?
pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na may pagre-raid ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City? Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Okay? Christian Yusores, Radio sa Istret. Ma'am, isa rin po sa mga nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald De La Rosa. Pinanatan po niya yung pag-arrest ng ICC through the Interpol. Let me quote him, sabi po niya, hindi yan nanggagaling sa competent authority, hindi yan nanggagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat magkaisa tayo. Ano pong comment na ng pala? Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Senator Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, kung di ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba, kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority, matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kay Senator Robin pumunta sa Netherlands. Lay Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, how does the government view Attorney Harry Roque's appearance po in Netherlands matapos niya pong magtago while facing an arrest order for skipping a House inquiry into Philippine offshore gaming operators? Actually, hindi po, I cannot speak in behalf of the Quadcom, in behalf of the House of Representatives because it's the arrest warrant, no, ng House ang hindi napapatupad dahil sa pagtatago ni Atty. Harry Roque. Pero, mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi. Kasi, di ba, bring home FP Duterte. So, siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao, bring home Roque. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Christine Velasquez, they hired this woman because she is great in lying and manipulating arguments, but you can never cover up lies. Pahayag naman ni Rudy Cameron, of course wala silang utang na loob kasi they think they control the law and anyone who goes against them is the enemy of the law. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Ana Arget. Tama naman sinabi ni Baste sa mga nagdaang administrasyon, only FPRRD lang nagkalakas loob na ipalibing ang tatay niya. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.